Hindi, actually, dapat, ang gawin na lang sa kanya, bilhin siya ng mga tao sa Davao. Gawin Pag nilang museum. I think museum. that's the best thing to do. Baka kaya sila nagbibenta dahil wala talaga silang pera. Marahil nabalitaan nyo na ho ngayong mga oras na to na nakitaan ng for sale sign yung bahay na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Davao City. Dito sa video na to, papanoorin ho natin ang live nitong si Ma'am Joey. Subukan ho natin na alamin kung ano ang mga posibleng dahilan dyan sa paglalagay ng for sale sign na yan dyan sa bahay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito rin ho sa video na to, itong si Win Gatchalian, pumasok na rin ho sa eksena. Kasi kakasuhan daw nila itong si alias Rene dahil doon sa pagbawi niya ng kanyang mga sinabi doon sa hearing nitong si Senator Risa Hontiveros. Mamaya na ho yan mga kababayan. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, ano na lang ho. 96,000 subscriber, magwa 1 million na ho tayo. Palakpakan, maraming salamat sa mga bagong subscribe sa mga nakalipas na araw. Rekta na ho muna tayo dito kay Win Gatchalian ha. Ano na naman ho kaya ang mga na pag-eepal nitong si Win kaugnay dito sa issue nitong si alias Rene. Dapat lahat talaga ika nga makasawsaw dito sa issue na to, lalo na yung mga kasamahan ni Risa. Yung mga yan kaklose ni Risa Hontiveros yan eh. 'Di ba? Imbis na kastiguhin natin o pag-usapan natin dahil meron na nga namang track record yang si Risa Hontiveros, alamin natin kung ano yung katotohanan diyan sa pagbawi nitong si alias Rene. Ngayon ho, talagang kakasuhan na ho nila. Good luck na lang kung makita nyo yan si alias Rene. Ito, panoorin natin itong mga kababayan. Isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng kaso laban kay Michael Maurilio alias Rene na naunang tumestigo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito matapos baligtarin ni Maurilio ang kanyang mga inihayag sa Senado at sinabing binayaran lang umano siya para tumestigo laban kay Kibuloy. Ang nakakaano lang ho dito sa mga banat na to nitong si Win Gatchalian. Yang kasamahan ho niya, kaya yung ethics complaint na yan, ano ho yan eh. Kabalbalan ho yan sa totoo lang. Ganyan ho ang pananaw ng mga senador dito sa issue na. Siguro yung iba kagaya nitong si Win Gatchalian, kung nandiyan si Coco Pimentel, ganyan din ho ang pananaw nila dyan sa pagsasalita na yan nitong si alias Rene. Kasuhan na lang siya, perjury o kung ano pa man. Okay, kasuhan natin ng perjury itong si alias Rene. Kasuhan natin, pakulong natin, pagmultahin natin kung ano man yung mga kaparusyan na dapat ipataw sa kanya. Pero kailangan din natin pag-usapan yung tipong, Senator Risa, hindi to ang pinakaunang pagkakataon na mapagbintangan ka na nagbayad ng witness. Hindi nyo ho ba, kung rinirespeto nyo ho talaga yung institusyon na kinabibilangan nyo, dapat pati yung mga kasamahan nyo dyan, kausapin nyo, tanongin nyo sila kung yung buong katotohanan dito sa isa na to. Para hindi kayo magmukhang mga nakakatawa ho kasi kakasuhan nyo si alias Rene. Okay, kasuhan nyo, walang problema. Kasi nga naman, binawi nyo yung mga sinabi niya. Pagpalagay na natin, talagang nalabag niya yung yung mga rules niyo dyan sa Senado, di ba? Pero dapat din magpatawag ng hearing na kung saan ipatawag natin lahat ng mga inimbitahan ni Risa Hontiveros. Tapos tanungin natin lahat sila harapan. Itong si alias Rene, Senator Risa Hontiveros, mag-usap. Tingnan natin talaga kung sino nagsasabi ng totoo. Pagbasok ng 20th Congress, maliban doon sa pagbasura sa impeachment ni BP Sara, yan pinakaunang aaregluhin ko. Kasi yan yung kredibilidad ng Senado nakasaalang-alang dito sa isa na to. Pwedeng magbukas ng hearing in aid of legislation para maiwasan itong mga ganitong klaseng kaganapan sa mga susunod na pagdinig sa Senado. Ngayon, pagka meron silang isasalang dyan, anong papasok sa utak ng ating mga kababayan? Lalo na kung ang magsasalang itong si Risa Hontiveros, baka nabayaran lang yan. Baka pagkatapos ng hearing, meron na namang kalahating milyon yan. Diba, hindi ho natin maiiwasan yun. Kaya ngayon pa lang, dapat, aksyonan na yan ng Senado. Mag-hearing in aid of legislation. At kung sakali, na totoo yung mga aligasyon nitong si alias Rene,
manawagan ho kayo sa inyong kasamahan na magbitiw siya sa pwesto dahil dinudunguy siya niya ang institusyon na sa napakatagal na panahon sobrang dungis na talaga. Ng senador, nanumpa si Maurilio sa Senado upang magsabi ng katotohanan at binigyan ng pagkakataong magsalita ng malaya para maabot ang hustisya. Ngunit ngayon ay iba na ang sinasabi at lumalabas anya na nagsinungaling siya laban sa Senado at taong bayan. Teka lang. Yung pagsisinungaling niya, nangangailangan siya, inalok siya ng pera o baka meron pang kasamang pananakot yan. Hindi ho natin alam ang buong katotohanan pero yung mga kausap niya doon sa meeting na yon, nandyan US Embassy, nandyan si Nicolas Torre, nandyan yung opisina nitong si Anton Lagdameo, nabanggit din. Ang tawag dito, yung mga staff nitong si Senator Risa Hontiveros, mga bigatin hong mga personalidad. Yung nakaka-meeting nitong si alias Maurilio, alias Rene, noong panahon na sinasagawa yung hearing sa Senado. Dapat din ho natin, ito yung problema pagka ikaw senador di ba? Masyadong bias, masyadong one-sided. Ngayon, kahit ano pang kasinungalingan, kahit ano pang mga pagkakamaling ginawa nitong si Risa Hontiveros, parang nagkakaroon sila ng pre-pass sa mga ganitong klaseng statement ng kanilang mga kasama dyan sa Senado. Senator Rewin, hindi ho ba kayo naku-curious? Ipagpalagay na natin, meron siyang 2 testimonya. Pagpalagay na natin, ito sinabi niya Senado, ngayon binabawi niya. Di ba kayo naku-curious? Alin ba dun sa 2 na yun ang totoo? Di ba kayo naku-curious kung baka itong isa na to ang sinasabi niyang totoo? Baka yung pangalawang statement niya ang totoo. Baka yung unang statement niya ang totoo. Ayaw niyo hubang imbestigahan itong isa na to para magkaalaman na, wag lang, ang dating parang nananakot lang kayo Nananakot kayo sa ibang mga resource person na baka nabayaran dyan sa Senado na wag nang lumantad kasi baka makasuhan sila ng perjury. Di ba? Yun ang dating nito Hindi yung tipong imbestigahan natin yan hindi pwede yan. No? Yung tipong sisirain nila ng ganyan-ganyan na lamang ang kredibilidad o ang Senado. Di ba? Hindi kami papayag dyan. Ipapatawag namin yang si alias Maurilio na yan. Ipapahunting natin yan. Ipapaharap natin siya sa Senado at tatanungin natin siya kung ano ba, alin ba sa 2 ang katotohanan, yung una niyang statement o itong pangalawang statement na to. Dapat gano'n, hindi kagad nananakot naman kayo. Na isang sampal sa mukha ng institusyon. Matagal na sinasampal ni Risa Hontiveros ang mukha ng Senado. Pinaglalaruan niya ang Senado. Sa totoo lang mga kababayan, base sa mga naglahad ng kanilang saloobin dyan sa mga kabalbalan na yan itong si Risa Hontiveros. Sa lahat na lang major hearing na sinasalihan ni Risa, especially yung mga hearing na kung saan didiin ng mga Duterte, lagi hong merong ganitong issue na kung saan di umano binayaran, di umano kinausap, di ba? Merong binigay na ganito, ganyan. Lagi na lang hong nai-involve yung opisina nitong si Senator Risa Hontiveros. Senator Wing Gatchalian, hindi ko kayo para sa taong bayan sa ginagawa nyo na yan. Gusto na naman pakita na protektahan natin ang institusyon ng Senado. Hindi, pinoprotektahan mo dyan sa isa na yan, si Risa Hontiveros. Walang yaka. Sa bagay, kayo nga naman pala, magkakasama kayo na yung inyong mga kapamilya ay binigyan ng pwesto nitong administrasyon ni Marcos Jr. Kaya kayo talaga ang higa nga magkaka-close dito sa isa na to. Dapat anyang kasuhan ito ng perjury at lying under oath dahil sa pagsisinungaling sa Senado. Sa Lunes, isasagawa ang press conference na pangungunahan ni Senator Risa Hontiveros kung saan inasahang magsisiwalat ng iba pang impormasyon kaugnay ng issue. Ayun. Yun ang pinaka-latest kaugnay dyan sa na yan. Diyan sa tag dito. Diyan sa paglantad nitong si alias Rene. Dumako naman ho tayo dito sa nakakalungkot na balita. No, ano ho kasi yung bahay ni Tatay Digong, diba? Napaka-iconic ho niyan mga kababayan. Yung tipong yung anime niya, diba? Diyan siya nakaupo diyan sa bahay na yan. Napaka-iconic niyan pagka nakita yung harap na yan, nakatayo si Tatay Digong. Parang ang sarap diba? Balikan yung nung mga naunang panahon pa na yung mga larawan niya nandoon, pagka ini-interview siya ng media nung bago siya tumakbo ng presidente. Napaka-iconic ng bahay kaya
tayo ay nalungkot nung nakita natin. Pero hindi natin alam mga istorya diyan sa house for sale diyan sa yung tarpaulin sa harap nitong bahay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ano man yan, subukan muna. Ito kasi subukan nilang alamin o sagutin kung mga possible na dahilan kung bakit nagsabit ng for sale diyan. Pero ang sigurado natin dito, hindi biro ang gastos nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi biro. At alam naman natin itong mga Duterte, sinabi naman nila noong hindi sila tatanggap ng donasyon. Ha? Kung merong dapat ibenta, meron dapat. Di ba na yan nung pagkakadala pa doon kay Tatay Digong. Panalangin ang hinihingi ng pamilya Duterte, hindi siya kung anumang donasyon, di ba? Panoorin natin was confirmed, it is already in the news na apparently yung bahay ni PRRD sa Doña Luisa ay na-list na siya for sale. Na-list na siya for sale. Nakakalungkot, di ba? Teka lang ha. Nakakasad. Nakakasad talaga. Ayun. Ito kasi ito yan. Ito yan. Na-list na siya for sale. Siguro I don't, well, may isang magandang point na ni-raise kanina yung nagko-comment eh. Kasi ang nagsalita kasi dito tungkol dun sa property, according to Mindanao Times, there was an interview sa DZRH earlier evening kahapon na si Hanilet Avancenia yung nagbigay ng statement. Sabi, masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers ask us to install a CCTV even inside the bedroom. It pains time ago in. Ayan, yun. So, yun. So, yun daw yung difficult decision. Citing emotional and security reasons for abandoning the property. Ayan. So, ang nag-statement dito, si Hanilet. So I'm not sure if it is a decision of the entire family or is it the decision of Ms. Hanilet Avancenia. But nevertheless, whether it is the decision of the entire family or it is the decision of Hanilet Avancenia, nalulungkot ako. Sobrang nalulungkot ako. May yan ba sila nakatira? Sobrang nakakalungkot to. Sa totoo lang, nung nakita natin to, kahit hindi pa natin alam ang dahilan, nalungkot po tayo. Hindi kasi yan yung diyan hindi naman diyan ba lumaki si Tatay Digong, hindi yung hindi natin alam kung talagang yan yung yung bahay talaga ni Tatay Digong, pero sa lahat ng interview niya nung mag-uumpisa siya sa matakbo siyang presidente, diyan siya kinakausap ng mga media, yung Green Gate na yan, di ba? Yan napaka-iconic talaga ng na yan, ng bahay na yan. Kaya kung ibebenta, sana kung ibenta na lang gawin na lang museum, no? Yung maganda rin yung mga suggestion nila, tapos yung mga gustong bumisita, gawa ng mga yung ang tawag dito, yung parang sa yung Madame Tussauds, yung yung clay, yung parang yung parang malalaking statue, gawa ng ganon, nakaupo si Tatay Digong, parang ganon, di ba? Sayang, di ba, na kung sakaling tirahan yan, tapos yung mga palitan yung disenyo, di ba? Sana i-preserve yung yung bahay ni Tatay Digong. Dahil maraming diyan, maraming yung gate pa nga lang, pagka nakita mo, napaka-iconic na. Diyan nakatira si Tatay Digong. Pero dapat makapasyal ho tayo ng isang beses diyan. Kaya makapagpa-picture ho tayo. Makapagpa-picture ho tayo sa gate. Before, si Hanilet, ba dyan ba nakatira? Before na ma-impeach or during the Duterte presidency? Parang hindi ko... Well, meron akong alam, pero... I-share mo na yun, madam. Ayan na lang natin yung mga taga Davao magsalita about it. Ganon. Meron akong alam, pero ayan na lang natin. Sa pamilya kung nalulungkot kayo, di ba kayo pumunta? O kaya, di pumunta kayo, tapos umiyak kayo. Pero sana mo nyo naman ibenta kasi una-una di nyo naman kailangan ng pere. Hayaan nyo na lang siya dyan, ganyan. Di ba? Baka kailangan ng pera. Kasi di ba, ang tawag dito, si Inday meron din siya nasabi noon na if ever na kailanganin nila ng pera, magbebenta na lang sila ng property. Property, correct. So, tama.
naman, yung bahay na yan is hindi naman mansyon. Although, syempre, mahal yan kasi yung sentimental value ng bahay, yung historical value niyan. Pero, pwedeng ibang property naman. Wag na lang yung napakasimpleng bahay na yan. Iwan na lang at feeling ko, yung bahay na yan talagang malapit sa puso ni Tatay Digong yan. Diyan niya, kung di tayo nagkakamali ha, noong bumisita yung Prime Minister ng Japan, diyan ho niya pinasyal. Diyan ho sila kumain. Diyan niya pinapatuloy yung mga, yung mga bisita niya. Yan ho talaga yung kumbaga, yung diyan niya pinapakita kung siya natutulog, di ba? Kung siya nagpapahinga. Yan ho talagang bahay na yan. Kaya pagka nabenta at napalitan ng kung ano-ano, tinanggal yung mga, sayang ho. Pero wala ho tayong magagawa. Again, desisyon ng pamilya ho ni Tatay Digong yan. Di ho natin yan, di ba? Kung nangangailangan talaga ng pera, hindi naman ho pwedeng tumanggap si VP Sara ng donasyon kasi pagkakaalam natin, bawal yun. Di ho pwede yun. Kaya ang sabi ni VP, talagang magbebenta sila ng mga ari-arihan kung sakaling mangailangan sila ng pondo para dyan sa kinaharap na problema nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakalungkot ho mga kababayan sa totoo lang. Di ba? Oo. Yung mga previous presidents kasi, hindi man talaga nagbenta ng nila, family home nila, ng yung home ng president. Ito kasi considered talaga na home ni PRRD eh. Kasi nakitulog pa dyan si nakitulog pa dyan yung Prime Minister ng Japan, yung patay na, yung dumalaw dyan. Hindi ko alam kung nakitulog siya, pero nagstay siya dyan. Matagal yung visit. Hindi ko alam kung nakitulog, no? Ayun. Sabi ni Gabi, it's his home since late 1990s to early 2000s. Ayun. Late 1990s, early 2000s. Nakikita pa siya dyan, di ba, Gavino? Nitong recently, may mga pa siya dyan eh. May mga, photo ops na lang yun? Ganon? Kapitbahay sila dyan, kaya I don't think ibebenta nila ito, sabi ni Kumbati Aguila. Noong pagbaba niya ng presidente, dyan pa siya tumuloy eh. May mga pictures pa siya dyan. Saka, even yung mga pagpupunta ko ng Davao, sinasabi na doon si Duterte. Yung parang museum, dami laging tao. Oo. Ang suggestion ni Inday is that to open it to the people. To open it to the people. I saw that interview of Inday. Pinost ni Dare to Ask na ganun. So, parang, ako feeling ko sa akin if it is the decision of the entire family na ibenta yan, tapos let's say si Hanilet yung nag-spokesperson sa kanila na ibenta yan, I still want the family to reconsider. Ang sakit sa heart. Kasi parang pag binenta mo kasi yan, hindi natin yung house ni PRRD is a symbol of is a symbol of servant leadership na you don't yung kumbaga parang you live your life as simple as you used to, and you do the right thing while in service, ganyan. Hindi mo pinayaman yung sarili mo, hindi mo in-enrich, yung mga ganun. Kahit pa sabihin ng iba, may nagsasabi, hindi, lang yan, ang tawag dito, chene lang ni PRRD yan, marami naman talagang bahay yan, ganyan. Nako. But that house has been a symbol of so, para sa akin, may importante pa rin na ma-preserve yun. Kasi, that is the story also that I would rather pass on to the next generation na it's possible to be simple and to be a high-ranking official. Diba? Ayun. Saka nakakasadmi kasi yung kay Miss Ethel Pineda ba yun? Yung post niya. Kasi parang may impact sa mga DDS na naniniwala pa rin na sana makauwi si Duterte. Tapos ibebenta mo yung bahay niya. So parang sumusuko ka na. Ano mo yun? Oo nga Sana i-reconsider ng pamilya. Ako sa akin ang dating if this is a decision of the entire family if this is the decision of the entire family, sa akin hindi pa rin maganda yung dating Kasi parang, ano ba to? Bring him home tayo dito. Puta, lahat tayo gusto natin siya umuwi, tapos pag uwi niya dito, wala siyang home. Tama naman, tama. Palakpakan natin si Madam Joey. Tama naman yun. Bring him home. Pauwi siya, wala siya.
Tama yun. Kung ibibring natin siya, nananawagan tayo ng bring him home, yan ang home niya eh. Diba? Yan yung pinaka-ika nga, yan yung ano niya, yung pinaka-kutan. Yung base niya eh, diba? O ngayon, pagka binenta yan, wala na, asan pa yung home niya? Hindi, may mga bahay ho kasi. Mayroong mga sentimental value yan. Sa totoo lang. No, yung mga memories nyo na binuo dyan sa bahay na yan, kasama yung mga pamilya nyo, mga mahal nyo sa buhay. Diba? Hindi lang sa... Tayo kasi tinitingnan natin yung bahay na yan. Doon lang sa aspeto ng politika. Pero doon sa level ng pamilya, masakit ho yan. Kaya yung si Ma'am Hanilet, yung post niya na sobrang nalulungkot siya pagka pumapasok siya na wala na si Tatay Digong doon. Hindi rin ho natin siya masisi. Sobrang sakit ho noon. Ha? Ito ano lang kumbaga, yung nangyari na yan sa mga nagmamahal kay Tatay Digong, daig pa ho nila yung namatayan sa totoo lang. Kahit nabuhay si Tatay Digong. Kasi pagka pumanaw yan, nasa sementeryo, mapupuntahan mo, maano mo. Pero sila, every time na matutulog sila tuwing gabi, hindi ho nila malaman natutulog kaya ang si Tatay Digong. Kumain na kaya si Tatay Digong. Napakasakit ho niyan mga kababayan. Sa totoo lang. Para doon sa mga talagang nagmamahal na kapamilya ha. Yun, kumbaga, yung alimbawa na lang yun, kunyari nangyari sa atin. Yung mga mahal nyo sa buhay, ano yung papasok sa isip nila? Yung simpleng nasa kulungan nga lang, nasa city jail. Di ba yung mga mahal nila sa buhay, maya't maya binibisita sila, kinukumusta sila. Yung mga mahal ho talaga, yung talagang nakulong lang doon sa hindi malamang kadahilanan ha. Ano pa kaya yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kaya yung sakit na pagkapapasok ka sa bahay, hindi mo siya makita, nasa isang lugar siya, na kung saan hindi mo man basta-basta mapasukan, hindi mo basta-basta mabisita. Mas masakit pa ho yung nangyari na yan kay Tatay Digong kaysa sa namatayan. Araw-araw, oras-oras yung pamilya niya na yan, nagpis, napapaisip kung ano nang ginagawa ni Tatay Digong. Balita natin sa pinakahuling interview nitong si Kong Pulong, na sobrang nangayayat daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na 80 anyos na, mga walang puso talaga itong mga to. Mga walang hiyaw. Walang puso mga kababayan. Isipin mo, ano na siya, pwede na natin sabihin na nasa dapit hapon na siya ng buhay ni Tatay Digong. Tanggapin natin yun. 75 kasi yan na yung pinakaikang ideal target sa mga kabataan ngayon di ba? Yung inabot ni Tatay Digong, mahigit 80 anyos. Dapat hapon na ho talaga yan. Di ba? Ano na siya, kumbaga, dapat ini-enjoy niya na lang yung retirement niya. Ngayon, nandun ho siya sa isang lugar na kung saan dinala siya doon dahil doon sa mga bagay na ginawa niya, na kung saan marami naman hong nagbinipisyo sa mga Pilipino. Di ba? Tuloy ho natin mga kababayan. Diba? Parang sumusuko na. Parang, sana wag ganun. I don't know, ganun yung dating sa akin. Na parang, ibenta na yung bayan. Parang, sasuko na tayo talaga. I can understand yung I can understand yung parang, merong, it might be something that is painful for the family to see. May mga ganong etchos balungos. O sige, naiintindihan natin yan. Pero kasi meron siyang sinisimbolize sa mga supporters Correct. Oo. Meron siya sinisimbolize sa mga supporters So parang, I don't think that is taken into consideration with this decision to sell it. Kasi, hindi yan bahay ng lahat ng Pilipino. Pero lahat ng Pilipino na nakipag-rally, to bring PRRD home, and yet you are going to sell the home that is known to all Filipinos to be PRRD's home, 'di ba? Correct. Ano sa messaging, may tama sa messaging, hindi maganda. So parang ako talaga na-frustrate ako. And to be honest, nung narinig ko 'yun, talaga ako, naiiyak ako. Pero parang, hindi ka naman kasali, ka naman kapamilya, ganyan. Oo, sige, hindi tayo kapamilya, hindi tayo dyan. Pero, siguro dapat, hindi pa naman nabibili, hindi pa naman nabibente. Hindi pa naman Pero, I think we should start, especially the family, should start thinking of
legacy preservation. Oo. Sasabihin ng iba kasi personal yan, hindi naman parang yep, agree, pero ever since kasi syempre sinubaybayan natin si Duterte at isa yung bahay na yan sa symbol kung bakit napamahal sa atin si Duterte. So, alam mo yan, yung parang sa akin lang, parang ibenta nyo, inyo naman yan eh. Kaya nang nakakasad kasi parang ano pa tong pili ko na sana makauwi si Duterte. Eh kung yan mismong bahay, ibibenta na. So parang, okay. Sad lang. Ayun, of course, there are so many things that has to be considered here, no? Like, that I am not going to discuss further, but I am just going to focus on the legacy preservation. Kasi if this going to fall on a hand na hindi naman natin sure kung i-cherish yung history that comes with the house, 'di ba? And parang hirap na hirap nga tayong i-rally yung mga tao para magsama-sama at magkaroon ng mga adhikain na iisa, 'di ba? Hirap na hirap nga tayo i-rally yung mga Pilipino eh. And definitely this is not gonna help. Because I'm very sure a lot of Duterte supporters are going to be broken-hearted because of this. Pag napunta to sa private ownership, pagkatapos hindi natin alam kung anong gagawin dyan. And I think tama yung suggestion ni Inday eh. Ano yun na lang yan? Parang i-preserve nyo na lang yung bahay na yan. Tapos open it to the public. Anybody can go there. Makita nila yung kusina ni Digong, yung ano ni Digong. Di ba ganun yung ginawa doon sa bahay ni Rizal sa Calamba? Ganun yung ginawa sa bahay ng ibang mga presidente, ni Quezon, sa Baler. Diba? Sa kami ako yung talaga, kasi may historical value siya. Biro mo, Prime Minister ng Japan. Pumunta si PRRD, diba? Doon na siya papunta eh. Ayun. At napahanga si Abe nung pumunta siya doon sa napakasimpleng bahay ni Duterte na presidente ng Pilipinas. So parang, sana i-preserve na lang, huwag na lang ibenta. Ngayon. Hopefully, if push comes to shove, ang bibili, gawing tourist spot na lang. Sabi ni Ate Windy City. Gawing museum. Ganon. Gawing museum. Kasi lahat naman yung mga previous houses ng na hindi rin naman kasi yung iba sinasabi nila na parang, kasi tumira dyan si Digong. Sabihin na natin na parang in the past few years, probably you are right. I do not know for sure, but that house is something that is very well known to be the house of PRRD. Diba? That house is the house that is very well known na tinirhan nung matanda. So ngayon, kahit naman yung house nung ibang mga, for example, si Rizal, ang dami rin naman niyang tiniran na bahay. Pero yung bahay niya sa Calamba, yung kinikilala na importanteng bahay sa kanya, because that is where he formed his the early stages of his life. Doon siya lumaki. Yung kay Quezon, Manuel L. Quezon, yung bahay niya sa Baler, hindi naman niya talaga yung tinira na forever and ever, amen ganun. But the important parts of his life were spent there. Correct. And yung bahay na yun, ganun din kay PRRD. So parang sa akin, parang may talaga, parang sana mapag-isipan nila to ng mabuti. Sana mapag-isipan nila ng mabuti. Kasi si PRRD is is going to be immortalized. And the preservation of his legacy is an important aspect of that. Sa gusto natin makauwi si PRRD o hindi, may immortalize si PRRD. Immortalize na siya sa natin. So, sayang naman. Baka gusto bilhin ni SAS. SAS. Pili mo na lang SAS. Wala nga siyang disposable income pang sugal eh. Bakit ako? Bakit ikaw kaya mas malaking, mas may pera sa ating lahat dito? Hindi, actually, dapat, ang gawin na lang sa kanya, bilhin siya ng mga tao sa Davao. Gawin nilang museum. I think that's the best thing to do. Baka kaya sila nagbibenta dahil wala talaga silang pera. And
Kasi minention naman niya ni Inday nasabi niya kung kakailanganan namin ng pera, magbebenta kami ng properties. Kasi dalawang kaso hinaharap nila sa dahig, saka dito sa impeachment, tas iba't iba pang kaso ni Inday. Maraming pera kailangan yan. So, nako. Kita nyo naman yung mga abogado ni VP Sara, talagang mga bigatin. Hindi naman libre siguro. hindi pwedeng tumanggap si Inday ng donation dahil government. Nga pala. Nako, yun pala. So, sana bilhin nila ng tao sa Davao, no? Tapos gawing museum. Para at least win-win. Totoo. Or, di ba, magambag-ambag tayo, tigpipiso, o magkano yung tigpipiso ng bawat Pilipino, 110 million? Diba? Ano ba naman yun? Ma'am Joey, umpisahan natin. Mag-aambag tayo ng tagpipiso. Maganda yung suggestion na yun. Mabubuo naman siguro natin 11 million. Kaya natin yan. Maybe that's maybe that's the strategy. I do not know kung yun ba talaga yung layunin, ganyan. But of course there are so many information that are not for public consumption. Pero sa ngayon kasi parang if they need money, kasi to be fair naman, si Inday, nagsabi rin siya niyan in the past na kung kakailanganin namin ng pera, magbebenta kami ng property. I do not expect it to be the Doña Luisa property. I'm pretty sure marami naman silang property bukod doon sa Doña Luisa property. Ba't naman yun, di ba? So, what I wanted to know is, yun nga, bakit yun? Bakit hindi na lang ibang property? Di ba? Ayun. So, anyway, marami yung dyan, maraming kadahilanan yung mga pamilya, yung mga malapit kay Tatay Digong. Kumbaga ito mga sentimiento lang. Hindi siya pinanghimasukan o kung ano pa man. Pero kung talaga magiging for sale yan, tapos nag-umpisa ng fundraising, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, isa tayo siya magtataguyod niyan, isa tayo siya magdo-donate, magbibigay, at hihimukin natin ang ating mga kasama dito na suportahan ang pagbili sa bahay natin. Pambira, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, sila yung bumili sa bahay. Yan, solid yun, Ma'am Jo. Kung sakaling mangyari yun, matindi yun. Suportado ho natin yan. Dahil pag napunta yan sa mga pribadong kamay, baka kung pa-renovate, pawasak, sayang ho. Sayang. Iconic ho yan. Naalala nyo yung anime niya, yung cartoon niya, di ba? Yung upuan, nakaganyan siya sa upuan. Diyan ho yun. Yung footage na yun. Diyan yung bahay na yun. Ini-interview siya ng mga media. Tinatanong kung tatakbo siya presidente. Diyan ho lahat yun. Anong pangalan nun? Kalimutan ko na yung Rappler, yung Payatot. Diba? Yung Payatot. Diyan yung pinaka-headquarters si Tatay Digong noong mga panahon na. Diyan ho sila ini-interview, mga GMA. Diyan ho siya pinupunta. So always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Lahat ng Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.